katabi mo, i-check mo muna bago tayo magsimula. Meron ka bang pangangailangan sa umaga nito? God is the supplier. Ganun po ba? May sasabihin ko ako sa inyo, meron po ba kayong property na inaakala niyong nawala ninyo? Hello? Kagaya ng bahay, lupa, o kahit anong bagay na inaakala niyong inyo tapos biglang nawala. O kaya naisadla nyo ngayon, o kaya kung ano man. Meron ba kayong ganon? Maging honest po kayo, pakitaas kayong naman. Ang dami oh. May sasabihin ako sa inyo ngayong umagang ito, ibabalik sa inyo yan. Amen. God will return everything that you have lost as long as we have the right believing. Punta po tayo sa Luke 15. Amen. Luke 15. Praise God. Hallelujah. Lucas 15. Matthew, Mark, Luke. Amen. Okay, I don't have much time. Ganito po ang gagawin ko rito. Summarize ko sa inyo. Just open your Bible to Luke 15. Ito pa yung kwento ng dalawang magkapatid. Amen po ba? Na both of them ay anak. Sabi mo nga anak. Pag sinabing anak, yung karapatan parehas. Amen? Hello? Amen. Sino po rin yung mga magulang na mayroong mahigit na isang anak? Ang magulang mo, ang karapatan ng anak, kay panganay man niya ng kabunso, equal. Amen. Salamat po sa 5 amen ninyo. Ang karapatan po ng anak, equal. Amen. Amen po ba? Kasi anak yan. Amen. Yung sasabihin ng ibang magulang, mas maraming mamanahin ang panganay kasi panganay at mas maliit yung mamanahin ng bunso. Amen po ba? Hello? Amen. Hindi po dapat pantay. Amen? Kaya lang, nagkakaroon na po ng difference kung paano pagpapalain ng Diyos. Lahat po ng anak ng Diyos, meron tayong pantay-pantay na pagpapala. Amen. The same anointing, the same initial kind of faith, the same everything that God has given upon us. In fact, nung tubusin na tayo sa krus ng Kalbaryo, hindi chinek yung background natin na sinabing karapat-dapat bang bayaran ng banal na dugo kasalanan ng taong ito. Hindi po nagkaroon ng background check ang Panginoon. Because before the foundation of the world, God has redeemed us from all the curses of the law. Amen po ba? Hindi na po siya nag-check. Whether ikaw ay makasalanan, kakaunting kasalanan mo, o maraming kasalanan mo, ang kasalanan ay kasalanan. Ito po, 2 anak, nasa loob ng palasyo. Sabi ng isa, yung mas bata, Ama, akin na yung mamanahin ko. Kasi nabuboring na ako rito. Amen? Gusto ko naman ang buhay sa labas. Gusto ko mag-galibang sabi niya. Amen po ba? Amen. So ang Ama, binigay yung kanyang mana. Take note, pag humingi po tayo sa Panginoon at meron tayong right connection, listen church, kapag meron tayong right connection, God will never say no. Amen. Sino po dito may mga anak? Okay, di ba yung anak ninyo, pag nagbukas ng refrigerator sa bahay ninyo, pipigilan nyo ba yun? At kahit kainin niya lahat yung laman ng refrigerator, hindi mo pwede, ops! Hindi mo pwede kainin yan. Hindi, magbubukas yan, kainin niya yung gusto niya. Amen, sasabihin mo, tira mo naman yung mga kapatid mo, di ba? Tayo yun, limited ang resources natin. The God that we are serving is unlimited. Pag binuksan mo yung refrigerator, kumain ka kung gusto mo. Mabusog ka na hanggang gusto mo. Sabi nga ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo sa atin. This is the will of God to satisfy us. Amen po ba? Na umalis po itong maliit, itong nakababata, at nilustay niya lahat. Amen? Hello? Minsan po ganyan tayo. Amen? Susubugin natin lahat. Naboring siya. Sino po minsan? Minsan po may mga taong naboboring sa church. Church na naman, nakakatamad na yan. Church na naman. May Manny Pacquiao ngayon. Mas maganda, Manny Pacquiao. Amen po ba? Amen? Manong tayo kay Manny Pacquiao. Di ba may gawain tayo mamayang hapon? Hallelujah. Ano na yan? Susunod na lang. Hirang pagkakataon lang ito. Kahit manalo si Pacquiao, sabihin na natin, manalo na siya talaga. Amen po ba? Ang tanong ko, ano magagawa niya sa spiritual life mo? Amen.
Madadagdagan pa niya yung buhay mo. Kapag nanalo siya, mababayaran pa niya yung utang mo. Pag nanalo siya, mapapagaling ba yung sakit karamdaman mo? Pag nanalo siya, matideliver ka ba sa bondage? Hello? Tingnan natin yung mga priorities natin minsan next up. Hindi po ba? So itong isang anak na to, ay nilustay niya lahat. At kung malustay niya lahat, nasa bukan ng magutom. Kapatid, pag lumayo tayo sa Diyos, magugutom tayo. Hello? Pag lumayo tayo sa Diyos, magugutom tayo. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Amen. Amen po ba? So, nung nagutom siya, naimasmasan siya, sabi niya, mabuti pa yung mga alipin ng aking ama. Kasi, first time niyang magutom. Namasukan siya ng trabaho. At ang trabaho na ko niya magpakain sa mga baboy. Siya, isang Hudyo. Ang isang Hudyo po, ang baboy sa kanila, ang pinakamaruming hayop. Pag may kaibigan kayong Hudyo, at yan ay binigyan ninyo ng karne ng baboy, sa kanila ay insulto yan. Hello? Sa atin, baliwala yun. Tuwan-tuwa kapag binigyan mo ng karne ng baboy. Yung salamat kapatid, tuwan-tuwa. Pero kapag Hudyo, binigyan mo ng karne ng baboy, isang sampal sa kanila yun. Nasasabihin, galit ka sa kanila. Amen? Namasukan siyang magpakain ng baboy. So, ibig sabihin, ibinabanan niya yung kanyang posisyon. Ibinabanan niya yung kanyang standard. Kasi po sa Hudyo, hindi sila pwede magmawak na marumi. Amen? At hindi lamang yan, nakipag-agawan na siya sa pagkain ng mga baboy. Hanggang sa naimasmasan siya. At sabi niya, mas mabuti pa sa aking ama, hindi ako nagugutom. Sabi ko dito yung mga kabataan na layas. Pag layas kayo, magugutom kayo. Hello? Makinig kayo sa mga magulang ninyo. Sometimes, marunong tayo sa magulang natin eh. Amen? Amen? Pag kumalam na yung sikmura, babalik at babalik ka talaga. Amen? Eto ngayon, bumalik siya. At dito natin babasahin ngayon. Amen po ba? Dalawang anak. Yung panganay at saka isang bunso. Parehas silang anak. Luke 15. Go to verse 25. Now, nandun na po ba kayo? Ay, kakaunting amen. Pakibuksan po yung Bible ninyo. Pag walang Bible, katabi mo sa mga makibasa sa akin. Luke 15, magsimula tayo ng verse 25. Now, this elder son was in field, and came and drew nigh to the house. He heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father had killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. Verse 28. And he was angry, galit siya, and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Ang bait ko naman, no? I want you to underline verse 28. And he answering said to his father, Lo. Ang tawag kasama niya, Lo. Yan po ba? Kung sa panahon natin, Yo! Kita nyo, ang tawag kasama niya, imbis na naman, Yo! Di ba? Lo, sabi niya rito, These many years do I serve thee, neither transgress at any time thy commandment, and yet thou never giveth me a kid. Yung kid po yung batang kambing, that I might make merry with my friend. Verse 30. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living, with harlots thou hast killed for him the fatted calf. And 31, and he said unto the son, Thou art ever with me, and all that I have is thine. Amen? May the Lord bless the reading of His Word. Tayo may manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Salamat o Diyos sa anointing ng Holy Spirit. Lord, that every heart today will be open. That, Father God, the Holy Spirit will come to make us free. The Holy Spirit, the burden remover, yoke destroyer, power of God will come in our midst right now in the name of Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen. Amen. Ang title po ng lesson natin ngayong umaga, right believing. Yung tamang paniniwala. Amen po ba? Take note, para silang anak. Para silang anak. May panganay, may bunso. Kinuha ng bunso yung kanyang mana, lumabas, nilustay. Nung malustay, naghirap, pagkatapos na imasmasan, gusto bumalik sama. Amen po ba? Hello? Amen. May naiwan sa loob yung panganay na anak. Ito po yung dalawang klase ng mananampalataya. Amen? Sabi mo nga, anak. Andan natin ha, para silang anak. Ngayon, ito
Yung panganay, sabi niya, bakit kaya nagkakagulo sa bahay? May musika, may tugtugan, may sayaw. Alam po ba? And according to Scripture, I don't understand. Marami pong mga Kristiyano, churchgoers, yung ginagawa natin pag-praise, pagpupuri, di nila maintindihan. Amen. At sasabihin nila, ayaw kong itaas yung kamay ko kasi nasanay ako na sole. Ayaw kong magsasayaw kasi nasanay ako na nakaupo lamang at nakabuklat lamang yung aming hymnal na kumakanta. Hindi ko maintindihan yung pinagkagawa ninyo. Sometimes sa pagkakamalan tayo mga born again siraulo. Ay, salamat po sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Nung araw na akala ko mga born again, mga siraulo. Nung hindi pa po ako na born again, kasi kami po ay, ang background namin ay Methodista, Protestant, alam niyo ba, very solid. At pag nakataas ang mga kamay ng mga born again, pinagtatawanan ko, sinabi ko, tingnan ko itong mga siraulo ito, nakataas ang kamay, di lang makalipad. Hello? Ganun din po yung aking akusasyon ng araw. And this elder son, he doesn't understand the music and dancing. Minsan nga kung tinatanong mo yung mga music team, alam niyo ba ang dahilan ba't kayo tumutugtog? Alam niyo ba ang dahilan ba't kayo sumasayaw? Alam niyo ba ang dahilan ba't kayo kumakanta? Tinatanong ko po sila. Ang mga naglilingkod po sa Diyos, you always put in your mind and in your heart, you are not a performer, you are a worshiper. Ewan mo ba? Hindi po yung performer. Kasi kung mag-perform lang ninyo, wala yan. Panis yan. Hello? But since you are a worshiper, and God looks at the heart of a true worshiper, yung tugtog ninyo, yung awit ninyo, yung papuri ninyo, yung sayaw ninyo, katanggap-tanggap sa Panginoon because God looks at the heart. Amen. Amen po ba? Dahil hindi niya maintindihan ito. Bakit ganyan nagkakagulo? Minsan nga po, sa may patay ngayon, kasi po, pinapanood ko rin sila nagpupuri. Very, parang sabi ko, parang pigil na pigil sila magsasayaw. Di ba? Siguro inisip siguro nila patay. Amen. Pero kapag ako po magpipreach doon, kukunin ko yung music team, gagawin natin rock and roll doon. Amen po ba? Because the God that we're serving is alive. Amen po ba? Hindi po kayo makikipaglibing. We are here to worship the living God. If your God is dead, your life is also dead. Sabi mo sa tabi, if your God is dead, you are also dead. Amen? Meron ba namang Kristiyano? Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya ay siya. Nasaan yung saya mo? Nasaan yung saya mo? Ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Yung salita mo palang hindi ka magaling. Amen. Hello? Now, nakita po natin dito, hindi niya maintindihan yung music. At tumawag siya ng servant, sabi, anong kaguluhan na nangyayari ka? Amen po ba? Some Christians are like that. Pagpasaya ka, nagpupuri ka sa Panginoon, titignan ka mula ulo hanggang paa. At sasabihin sa'yo, nahihibag na yata itong kapatid ko dito. Amen po ba? Hindi may kapatid, ang pagpupuri sa Diyos. Ito ang katotohanan. Hindi mo pwedeng hadulan yung kapwa mo kung naglulundag man yan, gumugulong man yan, humihiyaw man yan, sumisigaw man yan, kasi yung nararamdaman niya, hindi mo nararamdaman. Hallelujah! But there's one thing sure. If you know that your God is alive, you can shout, Glory! Pero kapag ang Diyos mo ay patay, sasabihin mo, Glory to God. Amen po ba? Amen. Yung expression natin, yung po yung laman ng ating puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang dinideclare mo kamatayan, patay ang katawan mo. Pag ang dinideclare mo defeated ka. Pag ang dinideclare mo kahirapan, mahirap ka. Pag ang dinideclare mo sakit, masakitin ka. But if you are declaring the goodness of God, the goodness of God will lead you to repentance, and the goodness of God will open the gates of heaven, at ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala.
Pagkatapos, sabi, bakit anong kaguluhan ito? Sabi niya, yung kapatid mo, bumalik na. Kaya ang ginawa ng iyong ama, nagkatay siya ng pinatabang goya o yung baka. Amen po ba? At pagkatapos niyan, tinanggap siya ng maayos. Take note. Kung babasahin po ninyo itong parable na to, the youngest son, bago siya umuwi, nag-decide siya, sabi niya, hihingi ako ng tawad sa aking ama. Hello? At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa iyo at sa sangkalagitan, bumabalik ako sa iyo, patawarin mo ako, tanggapin mo ako bilang alipin na lang at wag ng anak. Amen? Ito po yung nasa utak niya. Alipin na lang ako, magbalik loob lang ako sa iyo. Sinagot mo siya ng ama? No. Nung umuwi siya, imbis na nung madungaw siya ng ama, napaparaning na itong anak niyang ito, yung ama mismo ang sumalubong. Oh, glory! Ang Diyos natin ibang klase. Hallelujah! Amen po ba? Pag ikaw ay nag-decide na magbalik loob sa Kanya, ang Diyos bukas ang kanyang dalawang kamay at sinasabi, welcome home! Ano man ang pagkukulang mo, ano man ang kasalanan mo, hindi mo alalahanin yun, yayakapin kita, mahal ka siya. Walang kondemnasyon sa ating Diyos. Ang nagbibigay ng kondemnasyon sa atin yung kapwa natin. Sad to say, we are already released from the bondages of curse. We are forgiven already for all the sins that we have done. And God said, your sins, I will remember them no more. But the people behind us, the people around us, sila lagi nagpapaalala kung sino tayo. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, ukay-ukay. Mahilig tayo mag-ukay-ukay. Ang Diyos hindi marunong mag-ukay-ukay. Puro brand new. Hello? Sabihin mo, brand new ang Diyos ko. Amen po ba? Kung talunan ang buhay nyo, ngayon hindi na kayo talunan. Amen? What's this? Nagalit. Nagalit itong anak na to. Marami po tayong mga kapatiran sa church galit. Nagagalit. Pag nasa church tayo, bago lang tayo sa church, grabe tayo magpuri. Sino ba nakabagong-bago dito sa church? Alam mo sino magpuri? Ba't ka nagagalit? Hello? Alam mo rin nyo, ang church, may merong mga naunang nahuli, may nahuling nauna. Amen. Hello? Because God will call you according to His time and purpose, not your time, not my time, His time. Amen. But I do believe that God has chosen us before the foundation of the world. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, nahuli ka man, pangalay nga ngayon. Amen po ba? Glory. Amen po ba? Amen. And what's this? Galit na galit siya. Pagkatapos nung nagagalit siya, ito pong anak na naglayas, nung nag-decide na bumalik, nakita pa lang siya ng ama, sinalubong siya ng ama. Ito namang anak na hindi naglayas, nung nagagalit, binabaan siya ng kanyang ama. Oh, glory! Ang galing po ng ating Panginoon. Amen? Naglayas ka na, siya pa sumalubong. Pag galing ka, siya bumababa. Oh, salamat, wala akong dati sa inyo. Amen? Hindi nyo nakuha yun. Amen? Sometimes, namang problema tayo, bakit ganito ang buhay, bakit ganito, bakit ganyan. Meron ngayong footprints in the sand, na sabi niya, Lord, why is it during the times of troubles, hallelujah, I see only one set of footprints. At ang sabi ng Panginoon, my son, during the time that you see troubles, the footprints that you saw is not yours, that's mine, because I was carrying you. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, hindi sa'yo yan, akin yan. Kaya yung isang set of footprints na, kasi hindi mo na kaya, karga-karga na kita, hallelujah. And sometimes mahal tayo, ang lupit ng Diyos. Lord, ang lupit mo. Amen. Kanina nga umaga, nagsishare kami ng aking tiyahe. Sabi ko sa kanya, I declare na makakalakad ka. Sabi ko, yung walker mo itatapo ko, susunugin mo ngayon yan. Kasi gusto ko, paglabas mo dyan, wala ka ng walker. And you need to receive that. Hindi mo na kailangan mag-fasting. Hindi mo kailangan mag-fasting yung finished work of grace. Amen po ba? Amen. All you need to do is
leader natin kanina, kung nakikinig kayo, siya na mayaman ay naghirap, glory, upang ikaw na mahirap ay yumaman. And I receive that, I believe in that. Hallelujah. At dapat tumayo tayo doon. Eh po ba? Yung iba naman nakaganon lang, lahat po ng pangako ng Diyos, imposible. Tingnan po ninyo yung Bible nyo, lahat ng pangako ng Diyos, imposible. Sa tao. Sa tao. Amen. Sabi ko, lahat ng pangako niya, imposible sa tao. Amen. Lahat ng pangako niya, imposible sa tao. Ngunit sa Diyos, lahat ay posible. Amen. So, huwag ka magbigay ng reason. If you are reasoning the promises of God, you are rebuking God. Oh, we call it blasphemy. Hindi nyo ba alam yun? Kapag nire-review mo yung promise ni Lord, binablaspheme mo siya. Akala kasi natin ang blasphemy lang yung lalayitin mo ang gawain ng Panginoon. Ang blasphemy po, kapag sinasalungat mo yung salita ng Diyos, ang tawag dyan ay blasphemy. Kaya yung mga tomboy, yung mga bakla, blasphemy ang buhay niyan. Kasi dinisign ka niyang lalaki, magpakalalaki ka. Huwag mo sabihin, Lord, pusong babae ako. Ibig mo sabihin, nagkamali si Lord? Come on, church. Ibig mo sabihin, nagkamali si Lord? And according to Scripture, God is a perfect God. Amen. My God is a perfect God. At pag nabuborn again po tayo, kaya nagkakaroon ng transformation, there are three parts of our body. The body, soul, and spirit. Amen. Hallelujah. Amen. And according to Scripture, once we were born again, the Spirit of the Lord and our spirit, they will commune. And your spirit will become perfect. Amen. Perfect na po yung spirit natin. Yung body and soul natin. Ito na yung na-transform from glory To to glory. glory. Amen po ba? Amen. Now, kapag nakipag-commune ka na sa Panginoon, and your spirit is perfect, those irregularities in your body will be omitted by God. Amen. Kakaroon po ng transformation. Kaya, pag na-born again na po, habang ang panahon ay lumilipas, nakikita mo, nag-iiba yung tao niyan, ba't iba na magsalita ngayon itong tao ito? Dati puro masasama, lumalabas sa bibig. Ba't ngayon nakaka-inspire na siya? Dati ang boring niya kasama, ngayon ang sarap na siya. Kahit yung pagpunta niyo sa church, dati hindi kayo nagpupunta. Ngayon gusto niyo linggo-linggo nandito kayo. Hello! Transformation po yan. Ang tawag dyan ay miracle. Kaya ba Amen. sabi nila, gusto namin makakita ng himala, pastor. Well, yung buhay mo kapatid, himala na yan. Amen po ba? Dati hindi mo ginagawa yan, pero ginagawa mo ngayon. Dati pag ganitong oras, anong ginagawa mo? Nanonood ka ng TV. Kung ano-ano pinaggagawa natin. Yung mga kababahian, mall, Tama. tong eats, majong. Amen po ba? Yan ang ginagawa natin pag ganitong oras noon. Yung mga babae chismisa. Pero ngayon, bakit nasa church ka? Because that's a big miracle. Hallelujah. There are transformation. You don't do it. The Holy Spirit did it for you. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay malaking himala. Ikaw ay malaking himala. Glory. Amen po ba? Galit siya. Galit siya. Kasi pinagkatay siya ng ama ng baka. Hello. Ito po ang sakit ng mga Kristiyano. Pag pinagpapala si ate, galit yung kapitbahay niya. Salamat po. Walang katotohanan ko yun. Amen po ba? Ito ang sakit ng Kristiyano. Pag pinagpapala si kuya, nagpatotoo siya. Oh, I praise God, I thank God. Pinagpala ako ni Lord. Nagkaroon ako ng bagong sasakyan. Sasabihin ng iba, di. Tsura mo lang. Amen? Ito po yung sakit natin. Tinitignan natin bakit mo siya pinagpala, Lord. Tinuturuan natin si Lord. Lord, pag mo pinagpala, kilala ko ang buhay niyan. Masamang tao yan. Bakit pinagpala mo siya? Ako, Panginoon, kahit kailan, kasakasama mo ako, naging matapat ako sa iyo, O Diyos. Nagiging religyoso po tayo, bumabalik tayo sa law. We are saved by grace, not of other good works. Sasabihin mo, hindi kita pinag-stress, hindi ako sumagot sa iyo. Lahat ng batas mo'y sinunod ko. Ano yun? Bumabalik ka sa law. Tayo po, kaya tayo nakakagawa ng mabuti, yung mga under grace, because the goodness of God will lead you to repentance. Amen. The goodness of God. Amen po ba? Ito nagselos siya.
Pinagkatay mo siya ng baka. Ako kahit maliit na kambing, di mo ako pinagkatay. Hello? Kasi nagagalit tayo. But Lord, lagi mo siyang pinagpapala. Ako kailan mo pagpapalain. Amen. Mayroon nga ako nakausap dati. Na dati kumatin dito sa church natin. Pagkatapos, puro sila blessing. Blessing, 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 blessing. Ayan po ba? Ang blessing po yung maganda. And it is the purpose of God. Pero kapag nakatutok ka sa blessing, instead of the blessor, nulit po, wala kayong meaning doon. Amen. Nakatutok ka sa blessing, instead na sa blessor, ang ibig sabihin, delikado ka. Amen. Nagiging materyoso ka na kapatid. Amen. Ang pagpapala po'y nanggaling sa Diyos, kaya kasabi niya sa Matthew 6:33, seek me first. Seek ye first. Ano? The kingdom of God. What is the kingdom of God? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. And all these things. Sabi mo, all these things. Alam mo yung things na yun? Pera, bahay, kotse, pamilya, lahat ng gamit shall be added unto you. Automatic po, pagdadagdag ng Panginoon, you don't need to seek for the blessing. The blessing will come and look for you. Sagsing natin ang Diyos. Amen po ba? Pastor, paano ko sa sagsing ng Diyos? Ang Diyos ay righteousness. Wala naman akong righteousness. Di ba, Pastor, lahat tayo makasalanan at wala nakabot sa kalawalan ng Diyos? Amen. Paano ako magiging banal? Yung amazing sa grace ni Lord. Amen. The amazing with the grace of God is, He died and selected us in spite of the things we have done. Amen? Kahit anong ginawa natin, pinili pa rin niya tayo. At yung pagpili lang niya, binayaran niya yung kasalanan natin. Na hindi natin hiningi o hiniling, binayaran niya para yung buhay na kanyang plano ay maganap sa ating buhay. Binayaran na niya ang kasalanan mo. Hindi mo na kailangan bayarang muli. Wala pong double jeopardy sa Panginoon. Sabi niya, He entered the most holy place once and for all. Ilang beses siya pumasok? Once. Ilang beses? Once. And for all. So ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo, yung past, present, future sins are forgiven. Amen. The blood of Jesus is enough to forgive all your sins. Amen po ba? Alam po ninyo, pag napag-aralan mo ang salita ng Panginoon and you're basing everything on the grace of God, maliliwanagan mo ngayon. Kaya pala sinabi sa Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith, not of our good works. Amen. Not of your good works, not of my good works, not of anyone else's good works, or else we will boast. Nakita niyo po yung mga reliyosa, yung mga manang? Amen. No? Lalo na ngayon, nakikita ko may ikot silang malit na larawan. Yung Maria, yung Maria, kapulas ka lang sa iyo. Ano na siya? Ginawang Maria, kapulas ka lang sa iyo. Ito mga demonyo ito. Hello? Amen. It's unbiblical. Bakit ka mananalangin doon sa hindi naman nakalagay sa Bible? Amen. There is only one God. One God. The mediator between man and God, and that is Jesus Christ. Amen. Doon po nagagalit ang Diyos. Kaya po naghihirap ang ating bayan kasi kung sino-sino yung itinataas natin. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid, siloso yan. Amen. Hello? Ayaw ng Panginoon na may ibang itataas, gusto siya lang. Kahit po sa church, wala kayong dapat as a church. Ang pastor ninyo, kapare-parehas lang tayo na makasalanan, binago ng Panginoon. Kung sino man ang elder sa church na yan, kaparehas lang natin. Sino man yung kararating lang, pare-parehas lang tayo na tinawag ng Panginoon. Pare-parehas lang na binayaran ng ating kasalanan. Walang dapat itaas, kundi siya naman. Hello? Kaya huwag tayo mahihiya maglingkod sa Panginoon. Minsan nagkakaroon po tayo ng inferiority kasi tingin natin, Pastor, mukhang malalim na ito sa salita ng Diyos. Kaya ako'y bago pa lang, bagito pa lang ako. So what? So what? Ang Diyos ba, respecter of person? No. No. Sabi nga ng iba, bakit sa church ninyo, ang assistant mong babae,
Sa ibang church, hindi pwede ang babae magsitahimik lang, nakasunod lang. Sabi ko, ganun ba? Akala ko ba yung Diyos ninyo, yung Diyos ng pag-ibig? Oo! Pero nag-specify siya, ang pwede tumayo, lalaki lang. Saan nakalagay yun? Kasi kako hindi ko nabasa yun eh. Hindi mo nabasa, sabi ni Pablo, ang mga babae magsitahimik. At sumunod sa mga kalalakihan. Amen po ba? Kako nabasa ko yun. Pero, tingnan mo kasi yung background nila. Nung araw kasi, dito yung babae, ito na lalaki. At pag siesta na, sisigaw si babae, Isko! Ano ulam? Sabi ni Isko, magluto ka na lang ng nilagang itlog. Nagagalit ngayon si Pablo. Sabi ni Pablo, kayong mga babae magsitahimik kayo. Kung masama po ang babae na magpahayag ng salita ng Diyos, sana hindi kinumission ni Jesus Christ si Mary Magdalene. Amen. Sino pa nag-preach ng pinakamagandang preaching? Si Mary Magdalene. Amen. Ang nag-preach ng resurrection. Hallelujah! Amen po ba? At tapos si Mary Magdalene, isa pa siyang Prostitute. prostitute no man. Isa natin prostitute. Amen po ba? Pero ang Panginoon hindi niya chinek yun. Hello? Sabi mo sa katabi mo, walang background check. Walang background check. Kay Lord. Kay Lord. Nagselos siya ngayon. Pagkatapos binanatan niyo yung kanyang ama. Itong kapatid ko, ito na naglayas, naging palalo sa iyo. Isa pa, nung lumayas siya, kasama niya yung mga babaeng bayarin. He tried to bring out those things na ginawa ng kanyang kapatid. Minsan po nakakalungkot tayo mga Kristiyano, kaya nagkakagulo tayo. Pinag-uusapan natin ang buhay ng kapatid natin. Amen. Oh, whether you like it or not, it's true. It hurts. Preach it. Pinag-uusapan natin, Pastor, bakit yan pinapatayo mo yan? Hindi mo ba alam yan? Ang background yan? Ay, anong background yan? Mangkukulang man yan, murder man yan, yung manay nangalunyanan yan, wala akong pakialam doon, hallelujah! Ang mahalaga, tinawag siya ng Panginoon, hallelujah! Who are you to condemn? Amen po ba? Meron nga dyan mga direksyong buhay, religyoso. Hindi makabasag pinggan. Amen po ba? Amen. Hello? Hindi naman sila tinawag. Ano gagawin mo? Hindi matutulog na lang kayo. Minsan, di ba may mga nagtutulog, nakakanto? Kapag po yung mga member ay tingin na tingin sa relo, ako'y natatakot na pag gano'n. Sasabihin ko, it's time to end. Amen po ba? Kaya pag may tumingin na relo sa inyo, time out kagad tayo. Amen. Praise God. Amen po ba? Amen. And as soon as the son came, that devoured by living with harlots, pinagkatay mo siya kagad ng baka. Hello? Mga kapatid, gusto nyo bang pagpalain kayo ng Panginoon? Amen. Amen? Ngayon po dito, sa anak niyang panganay, yung ama po ay nag-preach sa anak niyang panganay. Ang i-preach niya ay grace. Ang sabi niya, huwag sasamahan loob mo. Kasi ang kapatid mong yan, bagamat siya'y namatay na, nagbalik siya at nabuhay na maguli. Ang gusto nitong pangalan na kapatid, simple lang. Well, naglayas siya, kinuha niya yung kanyang kayamanan, nilustay niya, bumalik siya, bayaran niya yung kanyang mga ginawa. Hallelujah! Ito po yung lumang katuruan at maraming Kristiyano sinasabing, ang buhay ko'y may karma. Meron akong babayaran. Yung sinasabi, di ba? These are the consequences of my sins. To tell you the truth, under grace, there are no consequences of sins because Jesus Christ paid them all. Wala na pong consequences sa kasalanan sa grace kasi binayaran na lahat ng Panginoon. Doon sa Old Covenant, mayroong consequences sa kasalanan. But under grace, there are no more consequences. Sabi nga ng Panginoon, if the Son of Man sets you free, you are free indeed. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hello? Pag pinalaya kayo ng anak ng Diyos, tiyak malaya na kayo. Kaya huwag kayong mag-iisip, ay may karma yata ang buhay ko. Pastor, nabasa ko sa Biblia, ang sumpa, babayaran ng una, hanggang ika-4 na henerasyon. Hindi mo ba? Ang tanong ko sa iyo, nasa luma ka pa ba? Nasa luma ka pa ba, kapatid?
Hindi mo ba alam na yung luma, kaya yun nawala kasi walang nakasunod? Amen. Wala akong nakasunod doon. Yung mga Kristiyano, pag nakita ninyo yung pagpapala ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 1 at 28, from verse 1 to verse 14, ang dami kong pagpapala. Gagawin kitang ulot ni mundo, lahat ng hawakan mo yung pagpapalay ko, saan ka ba pumaroon, pagpapalay kita, ingatan kita, ikaw i-bless ko, palabas, papasok, i-bless kita sa bayan, i-bless kita sa baryo, i-bless kita, saan ka ba magpunta, kumuntuhan tayo, di ba? Amen. Hello? Pero may katugtong yun. If you obey all the commandments, kaya wala akong nakasunod, so walang magpapala. Amen. Hindi nyo alam yung 10 commandments, sasabihin mo, sundin mo. Kumpisa mo sa pare. Father, anong gagawin ko? Sundin mo 10 utos. 10 utos ka na lang yun. Eh kapag hindi mo nasunod ang isa, lahat yun, wala. Amen po ba? Amen. Kaya nga po wala. Malayo po tayo sa pagpapala. Mga kapatid, if you have the wrong believing, listen to me, if you have the wrong believing, even though the God that we're serving is a very good God, malayo po tayo sa pagpapala pag mali ang paniniwala natin. Pag ang paniniwala natin, may mga babayaran tayo. Pag paniniwala natin ang buhay natin nasa sumpa. Hallelujah. Pag ang paniniwala natin, ang pagpapala ng Diyos ay binibigay lamang niya sa gusto niya. Malaki pong kahangalan ito at ito'y malaking kasinungalingan na ibinigay ng Diablo. Pag ikay tinubos ng Panginoon, malaya ka, deserving ka ng kanyang pagpapala. Hallelujah. Ito po yung katotohanan. Amen po ba? Na hindi pagiging religyoso. Ito pong panganay na anak, religyoso siya to. Dapat hindi mo siya pinagkatay ng lumayos siya. Ang gusto niya siya pagpalain. Amen? Amen. Ang sagot ng ama sa kanya, anak, magalak ka. Kasi yung kapatid mo, patay na. Muling nabuhay. Nawala, bumalik. Tapos tingnan niyo yung sagot ng ama. Anong sinasama ng loob mo? Lahat ng akin ay iyo. Amen. Lahat ng akin ay so, ibig sabihin, pwede siya magkatay ng baka araw-araw kung gusto niya. Amen. Amen ba? Amen. At kahit hindi na siya magpaalam, kasi sabi niya, lahat ng akin ay pag iyo ng isang bagay, magpapaalam ka pa ba? No. Church, listen to me. Pag iyo ng isang bagay, magpapaalam ka pa ba? No. Iyo na eh. Salvation is free. It's Amen. given upon you. Hallelujah. So hindi mo na kailangan magpakawat. Sasabihin mo, Panginoon, ibigay mo sa akin ang kaligtasan. Maawa ka, Panginoon. Hindi. According to Scripture, pag tinanggap mo si Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas, nagsisi ka sa kasalanan mo, ang iyong pangalan ay automatic nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Grace. Amen po ba? Kaya tayo pinagpala. Hallelujah. Now, ito mga self-righteous people. Ito po yung binuksan na nga ni Jesus yung kortina. Alam niyo nung sa krus ng Kalbaryo, nung sumigaw si Jesus nang nagrap na, "Oh, it is finished." Yung kortina po sa inner court, ito'y nahati. Ang nakakapasok lang dati sa inner court, ito po yung outer court, inner court. Meron pong tabing na makapal, 8 inches. Noong pong si Jesus ay namatay, itong tabing na to'y nahati. Amen? Amen. At nung nahati, yung mga nakakulong na mga kaluluwa ay nakalaya. Amen po ba? Pagkatapos po, ang ibig sabihin nito, itong pagkahatin to, yung kamatayan ni Jesus, wala na pong barrier. Tinanggal na ng ating Panginoon sa Kristo yung barrier. Tinanggal na yung pagiging self-righteous natin. Makakalamit na tayo sa Diyos sa pamagitan niya. Lahat pwede na lumapit. Hindi mo na kailangan ng another mediator because you have Jesus already. Amen. Amen po ba? Now, never presume. Ito pong anak na panganay, masyado po siyang mahilig sa presume. Na sinasabi niya, kahit kailan, hindi kita sinalungan. Hello? Sino po nakabasa rito yung The Parable of Rich Young Ruler? That's me. Yung nakabasa. Tinawag niya sa Jesus na mabuting guro. Anong aking gagawin para manahin ko o makapasok ako sa karya ng langit?
Ang sabi ni Jesus sa kanya, iisa lang ang mabuti. Hello? Iisa lang ang mabuti. Kaya huwag mo sabihin na mabuti ka. Iisa lang ang mabuti. At ang mabuti ay ang Diyos. Amen. O kung hindi ka mabuti, ano ka? Masama ka. Nagkaroon ka ng katwiran sa Panginoon dahil kay Jesus. At tatawag ka na grace. Ito po yung goodness ni Lord. Na kapag nakita ninyo yung kabutihan ng Panginoon, maglilingkod kayo sa Diyos for the rest of your life. Amen. Sabi ko ng tiyahin ko, po niya, nag-preach po yan. Matagal-tagal lang siya dito pag-preach. Nasubukan niyo na ba kumuha ng mga tao? Halimbawa may pinagawa kayo, nasubukan niyo na kumuha ng tao? Amen? Minsan po kaya ako nagtatanggal kagad ng tao. Pag may pinagawa ako, hindi ako marunong magbantay, pero kapag ito'y nag-play up, if the cat is away, the mouse will play. At nakita ko, tatanggalin ko kagad. Pero kapag ang tao ay marunong at mapagkakatiwalaan at may willingness, ako pa humahabol yun, sabi ko, huwag kang aalis. Amen? May naging tao ganyan nung araw. Amen po ba? May tao ko naging ganyan. Itong pinsan ni Sister Joa. Never na napagalitan ko kahit isang beses. Si Rico, ewan ko lang si Rico. Kahit isang beses, hindi ko napagalitan. Pag-gising ko sa umaga, maayos na lahat. Alam niya yung kanyang ginagawa. Hallelujah. Kaya nung aalis, sabi niya, mag-a-abroad ako. Sabi ko, Rico, huwag kang umalis. Gusto mo, dagdagan ko sweldo mo. Pero kapag tamad ng tao, aalis ako, bye-bye. Ayan mo ba? Ganon din sa Panginoon. If we are willing to be used by God, iingatan tayo ng Diyos. Pero kapag iniisip natin yung puro kakabitin natin, hello? Ang Kristiyano po, hindi po puro kabig. Tama. Marunong dapat kayong magbigay. Hallelujah! Hindi ka po pwedeng umani ng hindi nagtatanim. Iba po yung law ni Lord. If you want to reap, you plant. Pero pag nagtanim ka, ang return, 30, 60, 100, 120. Yan po ang return. Kaya nga, everything that the devil had stolen from us, if we keep on planting in the kingdom of God, will be returned to us in 100-fold times. Oh, glory. Amen po ba? Kaya maglingkod tayo na maglingkod sa Panginoon. May nagtatanong sa akin, lahat pa tayo mag-evangelist? Yes! Kasi sabi namin, go and preach the gospel to all creatures. Sino yun? Tayo. Sabihin mo lang sa kapwa mo, mahal ka ni Jesus. Mahal ka. Amen po ba? Nag-evangelist ka na doon. Amen po ba? Amen. Palakpakan ka natin Diyos na buhay. Never presume. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka, matuwid ka pa. Bakit? Binayaran na lahat ni Jesus yung kasalanan. Hello? Tingnan mo sa mata, sabihin mo, matuwid ka ba, kapatid? Ito, listen. Sabi ng Panginoon, gusto kitang pagpalain. Amen. Sabi ni Lord, I want to bless you. Kaya lang iba sa akin, no, Lord. No. No, it's too much. Amen po ba? Amen? Hello? Yung iba po sasabihin nila, Pastor, ang prosperity po, spiritual lang. Baloney. Spiritual lang po ang prosperity. May tindahan pa sa langit. Wala. Hello? Pastor, spiritual lang. Hindi ba rin maghirap ka rito? Tuog naman sa langit, mananagana ka. Ang alam ko sa langit, masagana. Kasi dadaanan mo palang ginto na eh. Amen. Tapos yung mga bahay natin doon, mansion na malalaki. Amen po ba? Tapos yung mga puno doon, maraming bunga. Amen. At ayon sa Biblia, sa langit, no pain. Amen. I'm gonna tell you, in heaven there is no pain, there is no sorrow. So kung walang pain, walang sorrow, walang gutom. Kung walang gutom, hindi mo kailangan ng pambili. Amen po ba? So saan mo gagamitin ngayon ng pambili? Saan mo gagamitin ngayon ng mga blessing? Tignan natin yung Bible. Amen po ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, the truth will set you free. The truth will set Sabi you mo sa katabi mo, free. the truth will set you free. Pag ito nalaman ninyo itong araw na ito, sasabihin nyo ngayon, pinagpala ako. Hindi mo tatanggapin na mahirap ka. Huwag mong tanggapin na mahirap ka. Kung naghihirap ka man ngayon, tinitraining ka lang ni Lord. Hallelujah!
daya yung relong yan. Okay, 3 John 2. Amen po ba? Himay-himayin ko po ito. Dapat ito, next week ko i-discuss ito. 3 John 2. Dito ako dinala ng Panginoon. Amen po ba? Beloved, sabi niya rito, makinig po kayo dito. Beloved, mga minamahal. Sino po nagsulat ito? Si John. Tingnan mo yung background ni John. Si John the Beloved po. Bago isulat ito ni John, si John po ay laging nakaupo kay Jesus. Yung nakalagay, nakaganon lagi sa dibdib ni Jesus. Amen po ba? Kilala ni John si Jesus. Hallelujah. Amen po ba? Kilala niya. Kaya si John, lahat ng teaching ni Jesus Christ alam niya at lahat ng kalooban ng Panginoon sa pamagitan ni Jesus alam ni John. Sabi ni John, Beloved, I wish above all things. Amen po ba? That thou mayest prosper. In other translation, I pray above all things that you prosper. Amen po ba? Amen. Ito pong part na to, ito yung material part. Sabi mo nga material part. Material. Ito yung material part. Sabi na ikaw ay guminhawa. Amen po ba? At ito tuloy natin basahin. And be in health. Health, healing is the same. Ang gusto ng Panginoon, malakas ka. Amen. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay malakas. Sabi ko ulit. Ang gusto ni Lord, malakas ka. Pag ginusto ni Lord, ginawa niya. Amen po ba? Ang gusto rin ng Panginoon, nananagana ka. Kasi wala pong anak ng Diyos na nagpapalimos kasi po masisira yung reputasyon nung may gawa sa iyo. Hallelujah! Amen po ba? Naalala ko po ang nanay ko nung ako'y first year high school. Meron po akong brief. Yung brief kong yan may butas, tinahi ko. At pagkatahi ko, nadagdagan yung butas, dumami. Amen po ba? At mamaya sabi ng nanay ko, hubarin mo yan. Hubarin ko, hubarin mo. Sabi ko, bakit nanay? Akala ko sisipan niya ako. Sabi ko, nay, ayoko nga. Hubarin mo nga. Tapos, isot mo ito, bago. Ba't mo ako binigyan ng bago? Kasi hindi ko alam kung paglabas mo dyan, may mangyari sa'yo. At pag halimbawa na hospital ka, hinubaran yung pantalon mo, nakita mo, tas mo kasi yung rin mo. Sasabihin, ito pala ang anak ni Sungkuan. Masisira yung reputasyon ko bilang nanay mo. Hallelujah! Nakuha niyo yung logic. Kapag tayo naghihirap, lagi tayong hingi ng hingi, masisira yung reputasyon ng Diyos na may lang sa atin. At wala pong anak ng Diyos na sugapa. Paghandaan, formal lang. Yung iba po, punong-puno na yung plato, pupuno yung overload talaga. Hallelujah! Tumatapon na, sige pa. Yung iba may extension pa, may bag eh. Hindi po anak ng Diyos yan. Ang mga sugapa po sa pagkain ay anak ni Satanas. Ang mga anak ng Diyos ay formal. Dapat alam mo yung kapwa mo kung 10 kayo nakakain. Kumain ka ng konti, bumalik ka ulit mamaya. Ngayon kung may natira, sige, hallelujah, kainin mo. Kung kulang pa pati pinggan, kainin mo. Wala pong garapal na anak ng Diyos. Masisira yung reputasyon ng may gawa sa atin. Don't you know, kapag ikaw ay may sakit, the reputation of the God that created you is destroyed? Don't you know, if you are poor, the reputation of the Father that created us is destroyed? And you are claiming you are a child of God? Come on, church. Alagaan po natin yung ating mga apelido. Alagaan niyo yung mga apelido niyo. Hello? Amen? Eh, bukod sa lahat may apelido tayong apelido ng mga apelido. Amen. Pangalan ng mga pangalan. Amen. Hallelujah. Amen po ha? Tayo po'y kinungkop, kinalagkan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alagaan ninyo ang pangalan ni Jesus. Alagaan ninyo ang dugo ni Jesus na dumali sa inyo. You were bought by a price. Hindi na kayo
babae, makalabit lang kayo. Liko tayo sa kaliwa. You are bought by a price. Prosperity is a blessing. Amen po ba? Amen. Ito yung material nito. That thou mayest prosper and be in good health. Ito na po yung spiritual part ito. Even as thy soul prospereth. Amen. So ang prosperity po, material, physical, spiritual. Ang sabi ng Panginoon, habang pinagpapala ka sa physical, ganun din sa material, pinagpapala ka rin sa spiritual. Kapatid, makinig kayo. Kaya po yung iba, hindi na nanagara sa atin, gusto natin yung physical material, tumaas ka agad, yung spiritual natin mababa. Balanse po dapat. Balanse. Kaya sabi ni Jesus, man does not live by bread alone. May ibig sabihin si Jesus dito, balanse. Magbasa tayo ng Bible, kilalanin ng Panginoon, ipahayag natin ang kanyang kabutihan, hallelujah. At habang nagpa-prosper tayo sa soul natin, yung mga material na bagay, nagpa-prosper din tayo, hallelujah. Gumagaling tayo sa mga sakit karamdaman. Alam niyo po ba, under grace, you don't need to ask for your healing. All you need to do is to receive. At sabi mo, thank you Lord for the finished work of grace, hallelujah. And I thank you Lord sa pagkakabit ng pala. It is the finished work of grace. Thank you for the deliverance. Thank you Lord. Thank you for everything. In Jesus' name, amen. Kailangan po meron tayo right believing. Right believing will lead us to right living. Sabi mo nga, right believing Right believing will lead us will lead us to right living. to right believing. Wrong believing Wrong will believing lead us will lead us to wrong living. to wrong. Amen po ba? Hello? Kagaya ng iba, paniniwala ng iba, basta maglingkod ka lang sa Diyos, pagpapalain ka lang ni Lord. Ano palagay nyo sa langit? Palakasan? No. Wala pong palakasan. Dito kasi sa lupa, kilala mo ba? Kilala mo ba kung sino yung ginagalaw mo? Hindi ka nito yan. Di ba yung nabatas natin? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Hindi. Kayo po, pag meron po kayong banal na dugo ni Jesus, hindi na kayo kikilalanin ng Diablo. Ang Diablo, pumapalayo. Sasabihin niya, eto na, naglalakad na. The anointed men of God, the anointed women of God. Don't you know that all of us are armed and dangerous, sealed by the Holy Ghost, sealed by the blood of Jesus. Hallelujah! In everything that we are saying, nanginginig po ang Diablo. Pag binuklat mo yung Biblia mo, nanginginig na siya. At sasabihin, eto na, magdideclare na. The moment na nag-declare ka, tumatakbo na yung papalayo. Amen po ba? Start declaring the Word of God. Believe in the Word of God. Amen po ba? Then you will know the truth, and the truth will set you free. Let's all stand up. Hallelujah. Tayo po ito